tayo sa issue ng prangkisa ng ABS-CBN. May nakahain ng panukala sa Kamara para buwagin ang National Telecommunications Commission, ang ahensyang nagbaba ng cease and desist order laban sa TV network. Habang sa Senado, nagkakaisa ang mga senador na himukin ang NTC na bawiin ang order nito para sa tigil operasyon ng kumpanya. Magbabalita live si Ria Fernandez. Ria, pakidetalye nga sa amin itong ang diskarte ng Kongreso. Bok Cheryl, sanib puwersa ngayon ng mga senador mula mayorya at minorya laban sa pagpapasara sa ABS-CBN. Hinihimok nila ngayon ang National Telecommunications Commission na bawiin ang shutdown order sa TV network, habang sa Kamara isang House Leader ang nais na buwagin na lang ang NTC. 13 senador ang lumagda sa isang resolusyon para himukin ang National Telecommunications Commission o NTC na i-reconsider ang cease and desist order nito sa network. Giit nila, mahalaga na may access ang taong bayan sa tama at napapanahong impormasyon ngayong naharap ang bansa sa COVID-19 crisis. Dati nang sinabi ni Senate President Tito Sotto na ang unang reso na inilabas nila noong Marso para humiling ng provisional authority sa NTC, wala namang force and effect of law, kaya hindi nila pwedeng pilitin ang NTC. Pero kahit tila reiteration na lang ang laman ng bagong resolusyon, gusto pa ring subukan nila Senadora Risa Ontiveros ang ahensya. Kung gugustuhin naman daw kasi ng NTC, pwedeng-pwede itong bawiin ang kanilang desisyon, lalo kung isang sangay na ng lehislatura ang humihiling. Sa Kamara naman, isinusulong ni Minority Leader Benny Abante ang pagbuwag sa NTC. Sa ilalim ng panukalang batas para rito, ililipat na sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang kasalukuyang mandato ng NTC. Sa privilege speech ni Abante kahapon, ipinunto niya ang kapalpakan umano ng ahensya na gampanan ng regulatory function nito sa telco industry. Isa na nga raw rito ang kabiguan ng NTC na tumalima sa sinumpaang pahayag nito sa Kongreso na maglalabas ito ng provisional authority para sa ABS-CBN. Yan ay para makapagpatuloy sa operasyon ng istasyon kahit expired ang prangkisa habang nakabinbin pa ang renewal bid nito sa Kamara. Pero kung ang Makabayan Block ang tatanungin, si Pangulong Duterte ang dapat sisihin sa pag-shutdown ng ABS-CBN. Malinaw naman daw kasi base sa kanyang mga naging pahayag noon na siya ang nasa likod dito gamit ang NTC, Solicitor General at iba pang mga kaalyado. Sa ngayon, mahalaga raw na aksyonan na ng liderato ng Kamara ang prangkisa ng ABS-CBN. Bok Cheryl, hindi pa rin nagsasalita si House Speaker Alan Cayetano tungkol dito sa issue. Pero ang ABS-CBN dumulog na kaninang hapon sa Korte Suprema para humingi ng TRO kontra sa shutdown order ng NTC. Bok Cheryl? Well, Ria, na-curious na ako dun sa proposal to abolish yung NTC kasi even if you abolish the NTC, nandyan pa rin yung law requiring congressional franchise for any broadcast company and that still stays. Wouldn't it be better if they just try to amend or repeal yung Act number 3846 of 1931 which requires a congressional franchise? Ito kasing si Minority Leader Benny Abante, ang ginigiit niya kasi kaya nga daw nagkaroon ng DICT dahil sa tingin niya meron talagang mga incompetency na ang NTC, lalo na dito sa telecommunication industry, sa pag-regulate niya sa telecommunications industry. Kaya tingin niya talagang dapat nang buwagin ito at ibigay na lang yung buong mandato nito, buong function nito sa DICT para maging effective and efficient. Bukod dito sa ABS-CBN issue, isa sa mga binanggit na example ni Abante na sinasabi niya umano'y incompetency nga nitong NTC, ngayon laganap na yung mga internet, meron na tayong iba't ibang mga messaging apps, pero tila wala daw intervention o regulation na ginagawa ang NTC sa mga iyon. Ria, ito nga, may nakakapaghain ng panukala para buwagin ang NTC. Pero napapag-usapan na ba kung kailan nila sisimulan na dinggin nga itong franchise renewal ng ABS-CBN? Kahapon, itong NTC kasi ang mensahe talaga ng privilege speech ni Minority Leader Benny Abante,
was just focusing on the abolition of NTC. Pero napahapyawan nga niya itong ABS-CBN issue. And biglang tumayo itong si Deputy Speaker Boying Remulla and muli niyang iginiit yung kanilang House rule na bawal pag-usapan sa session yung mga panukalang batas na pending na sa komite. So bago si Congressman Abante, nagsalita rin si Deputy Speaker Dan Fernandez tungkol naman sa mga informal workers bilang paggunita nga sa Informal Worker Day kahapon. And nabanggit din niya yung kapalaran ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ABS-CBN. And pati yun, pinapa-strike out din ng mga mambabata citing their House rule na bawal pag-usapan sa floor yung mga pending bill na sa committee. Alright, Okay. maraming salamat, Rio.